anyone who stands at this pulpit Ang sino mang tumayo sa pulpitong ito para magbahagi ng mensahe ay naramdaman ang lakas at suporta ng mga membro sa buong mundo. Ako ay nagpapasalamat na ang suportang ito ay nagagaling sa aking asawa si Jeanine na nasa kabilang. Ang Espiritu Santo ay may ipinababatid ng mahalagang impormasyon na kailangan natin nagagabay sa ating buhay sa lupa. Kapag ito ay maikli at malinaw at mahalaga, marapat itong tawaging paghahayag. Kapag ito ay serena ang paghiwatig na kadalasan kailangan dahan-dahan, tayong humakbang tungo sa karapat-dapat na mithiin para malaman layo ng mensahe. Ito ay inspirasyon. Isang halimbawa ng paghahayag ay ang pahiwatig na natanggap ni Pangulong Spencer W. Kimball patapos ang matagal at patuloy niyang pagsama sa Panginoon. Hinggil sa pagbibigay ng priesthood sa lahat ng karapat-dapat na lalaki sa simbahan. Noong panahon na ilan lamang sa kanila ang may hawak nito. Isa pang halimbawa ng paghahayag ang patnubay na ito na ibinigay kay Pangulong Joseph F. Smith. Naniniwala ako na kumikilos tayo at nabubuhay sa piling na makalangit ng mga sugo at makalangit ng mga nilalang. Hindi tayo nahihiwalay sa kanila. Napakalapit ng ating ugnayan sa mga kamag-anak, sa ating mga ninuno, na nauna na sa atin doon sa daigdig ng mga espiritu. Hindi natin sila malilimutan. Hindi tayo tumitigil sa pagmamahal sa kanila. Palagi silang malapit sa ating puso, sa ating alaala, at dahil dito tayo ay kasalamuha at kaisa nila na hindi napapatid na ugnayan. Kung ganito ang katayuan sa ating buhay na may hangganan, na napaliligiran ng ating mga mortal na kahinaan, lalong dapat paniwalaan na ang naging matapat na pumanaw na ay mas nakikita tayo kaysa nakikita natin sila, na mas kilala nila tayo kaysa pagkalala sa atin. Kasama-sama natin sila, nakikita nila tayo, iniisip nila ang ating kapakanan, mahal nila tayo ngayon, at higit kailanman, nakikita nila ngayon ang kinakaharap natin mga panganib. Dahil dito, kaya sila nag-alala sa atin at ang pagmamahal nila at hangarin para sa ating kabubuti ay higit kaysa nadarama sa ating sarili. Ang mga ugnayan sa mga taong kilala at mahal natin na yumao na ay maaring mapalakas. Nagagawa ito sa determinasyon natin patuloy na gawin ang tama. Mapatatatag natin ang ating ugnayan sa yumaong mahal natin sa buhay sa pagtanggap na pansamantala lamang paghihiwalay. At ang ating mga tapang ginawa sa templo ay walang hanggan. Kapag palaging sinusunod, tinitiyak ng gayong mga tipan ang katuparan sa walang hanggan ang mga pangakong kaibat nito. Ang isang napakalino na pagkain na niya sa buhay ko ang naghanap ng ipadala sa akin ng Espiritu Santo na hilingin kay Jeanine Watkins na mabuklod sa akin sa templo. Isa sa mga dakilang aral na kailangang matutuhan ng bata sa atin ay ang humiling. Bakit gusto ng Panginoon na manalangin tayo sa Kanya at humiling? Dahil iyan ang paraan ng pagtanggap ng paghahayag. Kapag may napakabigat akong problema, sa ganitong parang ko sinisikap na unawain ang dapat gawin. Nag-aayon ako. Nagdarasal ako para mahanap at maunawaan ang mga talatang makatutulong. Paulit-ulit lang ang mga proseso. Sisimulan kong basahin isang talata ng mga banal na kasulatan. Inisip kong mabuti ang ibig sabihin nito at nagdarasal para sa inspirasyon. Pagkatapos ay nagdinilay ako at nagdarasal na malaman kung naunawaan ko lahat na nais pagawa sa akin ng Panginoon. Kadalasan mas maraming impresyon dumarating na may dagdag na pag-unawa sa doktrina. Natuklasan ko na mabuting paraan iyan para matuto mula sa mga banal na kasulatan. May ilang mga praktikal na patakaran nagpapaganda sa paghahayag. Una, ang pagpapatangay sa damdamin tulad ng galit o pait o pagkadepensibo ay nagtataboy sa Espiritu Santo. Kailangang alisin ang mga damdaming iyon o kaunti lang ang tensya makatanggap ng paghahayag.
Ang isa pang tuntunin ay mag-ingat sa pagpapatawa. Ang malakas, di angkop na pagtawa ay nakakasugat sa damdamin ng Espiritu. Ang mabuting pagpapatawa ay nakatutulong sa pagkahayag, hindi ang malakas na pagtawa. Ang pagpapatawa ay paraan upang matakasan ang makagipitan ng buhay. Ang isa pang kaaway ng paghahayag ay nagmumula sa pagmamalabis o pag-iingay na isinasaad. Ang maingat at tahimik na pananalita ay mainam na pagtanggap ng paghahayag. Sa kabilang banda, ang espiritual na komunikasyon ay mapaiigi ng mabuting kaugaliang pangkalusugan. Ang ehersisyo, sapat na oras sa pagtulog, at mabubuting kaugalan sa pagkain ay nagdaragdag sa ating kakayahan na matanggap at maunawaan ang paghahayag. Mabubuhay tayo sa panahong itinakda sa atin. Gayunman, mapag-iigi natin ang kapwa ng kalidad ng paglilingkod na iyon at ang ating kapakanan sa maingat at angkop na pagpili. Mahalaga na hindi nakakagambala sa araw-araw nating mga gawain sa pakikinig sa Espiritu. Ang paghahayag ay naipadaraan din sa panaginip, kung saan halos hindi napapansin kung tayo nga ba ay tulog o gising. Kung sisikapin ninyong itala ito kagad, may susulat ninyo ang maraming detalye. Ngunit kung hindi ay mabilis itong maglalaho. Ang inspiradong komunikasyon sa gabi ay karaniwang may kahalong sagradong damdamin sa kabuuan. Ginagamit ng Panginoon ang mga tao na inirerespeto natin mabuti upang turuan tayo ng mga katotohanan sa panaginip. Dahil nagtitiwala tayo sa Kanya at nakikinig sa kanilang mga payo. Ang Panginoon ay natuturo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Gayunman sa panaginip ay maaari niyang ipaunawa ito ng mas mabuti at malamang na mas maantig ang ating puso sa pagtuturo sa atin gamit ang isang taong minamahal at kinagalang natin. Kapag ito ay para sa mga layunin ng Panginoon na ipaalala niya sa atin ang lahat, hindi yan dapat magpahina sa ating determinasyon na itala ang mga impresyon dulot ng Espiritu. Ang maingat na pagtatala ng inspirasyon ay nagpapakita sa Diyos na sagrado sa atin ang kanyang komunikasyon. Ang pagtatala ay nagpapahusay din sa kakayating maalala ang paghahayag. Ang pagtatala ng patnubay na mula sa Espiritu ay dapat na pangalagaan upang hindi mawala o makialaman ng iba. Ang mga banal na kasulatan ay mahusay na nagpapatibay na ang katotohanan na palaging pinamumuhay ay nagbubukas ng pintuan ng inspirasyon para malaman ang gagawin at kung kailangan, ang kakayahan ng tao na pag-ibayuhin ang banal na kapangyarihan. Ipinakikita ng mga banal na kasulatan kung paano ang kakayahan ng iba na daigin ang kahirapan, pag-aalinlangan, at tila napakalaking hamon ay pinalalakas ng Panginoon sa oras ng kailangan ito. Habang pinag-iisipan ninyo ang mga halimbawang iyon, darating ang pagpapatunay sa pamamagitan ng Banal Espiritu na ang kanilang mga kanasan ay tunay. Malalaman ninyo na ang gayon din mga tulong ay mapapasa inyo. Nakakita na ako ng mga taong naharap sa mga hamon na batid kung ano ang gagawin kapag hindi na nila kaya. Dahil nagtiwala sila sa Panginoon at alam nilang itinuturo niya sa kanila ang mga solusyon na kailangan. Sinabi ng Panginoon, "At kayo ay kailangang maturuan mula sa kaitaasan. Pabanalin ang inyong sarili, at kayo ay pagkakaloban ng kapangyarihan nang kayo ay makapagbigay maging gaya ng aking sinabi." Ang mga salitang pabanalin ang inyong sarili ay maaaring nakakalito. Ipinaliwanag minsan sa akin ni Pangulong Lee na maaari niyong ipalit sa mga salitang iyon ang katagang sundin ang aking mga utos. Kapag binasa sa gayong paraan, ang payo ay tila mas malinaw. Kailangang malinis ang kaisipan at katawan ng tao at dalisay ang hangarin upang mabigyang inspirasyon ng Panginoon.
one who is obedient to his commandments. Ang mga taong masunurin sa kanyang mga kautusan ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon. Ang taong iyon ay tatanggap ng kanyang inspirasyon upang malaman ang gagawin at kung kinakailangan ang banal na kapangyarihan upang gawin yon. Para lalong lumago ang espiritualidad at nariyan kapag kailangan, dapat itong maitanim sa mabuting kapaligiran. Ang pagmamataas, kapalaluan, at kayabangan ay tulad ng mabatong lupa na hindi magkakaroon ng espiritual na bunga. Ang kababaang loob ay mayamang lupa kung saan tumutubo ang espiritualidad at nagbubunga ng inspirasyon para malaman ang gagawin. Ito ang daan ang taong pinakikilos ang hangaring mapuri o makilala ay hindi karapat-dapat na maturuan ng Espiritu. Ang taong mayabang o naging impluwensya ng kanyang damdamin, ang kanyang mga desisyon ay hindi maaakay ng Espiritu. Kapag nagsisilbi tayo mga instrumento para sa kapakanan ng iba, mas madali tayo makatanggap ng inspirasyon kaysa kung sarili lang natin ang ating iniisip. Sa pagtulong sa iba, ang Panginoon ay makapagbibigay ng dagdag na mga direksyon para sa ating kabubuti. Hindi tayo inilagay ng ating Ama sa langit sa lupa upang mabigo kundi maluwalhating magtagumpay. Tila kabalintunaan, ngunit ito ang dahilan kung bakit ang pagkilala sa mga sagot sa panalangin ay maaaring napakahirap kung minsan. Kung minsan hindi matalino ang hinaharap ang mga buhay, kapag nakaasa tayo sa sariling kakayahan at karanasan, mas magiging matalino tayo kung hahanapin natin sa pamamagitan ng panalangin at banal na inspirasyon kung ano ang gagawin. Ang ating pagsunod ay katiyakan na kapag kailangan, maaari tayong maging marapat sa banal na kapangyarihan upang maisagawa ang inspiradong mithiin. Tulad ng marami sa atin, hindi nakilala ni Oliver Cowdery ang ebidensya ng mga sagot na ibinigay ng Panginoon upang mabuksan ang kanyang mga mata at ating mga mata. Ang pagkahayag na ito ay pinamigay sa pamamagitan ni Joseph Smith. Pinagpala ka dahil sa iyong ginawa sapagkat ikaw ay nagtanong sa akin at masdan, sa tuwing magtatanong ka, ikaw ay makatatanggap ng tagubilin mula sa aking espiritu. Kung hindi magkagayon, ikaw ay hindi makararating sa lugar na kinaroroonan mo ngayon. Masdan, iyong malalaman na ikaw ay nagtatanong sa akin at aking nilinaw ang iyong pag-isip. At ngayon, ipinaalam ko sa iyo ang mga bagay na ito upang iyong malaman na ikaw ay naliwanagan sa pamamagitan ng Espiritu ng katotohanan. Kung daman ninyong hindi pa sinagot ng Diyos ang inyong mga panalangin, pagnilayan ang mga talatang ito, pagkatapos ay hanapin mabuti ang ebidensya sa iyong buhay na nasagot niya na kayo. Ang dalawang palatandaan na ang damdamin o pahiwatig ay mula sa Diyos ay kapag nagdulot ito ng kapayapaan sa inyong puso at payapa at mainit na pakiramdam. Sa pagsunod ninyo sa mga lituntuning tinalakay ko, magiging handa kayo na makilala ang paghahayag sa mahalagang panahon ng inyong buhay. Kapag mas sinusunod ninyo ang banal na patnubay, higit ang magiging kaligayahan ninyo dito sa kawalang hanggan. At lalo kayong uunlad at magkakaroon ng lalong kakayang maglingkod. Hindi ko lubos na maunawaan kung paano ito nagagawa. Ngunit hindi inaalis ng mga pangyayari sa inyong buhay ang inyong kalayaang pumili. Magagawa ninyo ang mga desisyong gusto ninyong gawin. Ngunit tandaan, ang desisyong gawin ng tama ay nagdudulot ng kapayapaan ng isipan at kaligayahan. Sakali magkamali sa pagpili, maaring itama ito sa pamamagitan ng pagsisisi. Kapag natugunan ng lubos ang mga kondisyon nito, ang pagbabayad sala ni Jesucristo na ating tagapagligtas ang nag-aalis sa mga hinihingi ng katarungan sa ating mali na gawa.
wondrously simple, Kahanga-hanga ang pagiging simple nito and so incomparably. at walang katulad sa ganda. As you continue to live righteously, you will Kapag patuloy kayo namumuhay na mabuti, palaging naipadarama sa inyo ang dapat gawin. Kung minsan ang pagtuklas sa gagawing hakbang ay nangangailangan ng matinding yet you will be pagsisikap at pagtitiwala sa inyong panig. the conditions Gayunman, ipadarama sa inyo kung anong gagawin kapag nasa ninyong kondisyon sa banal na patnubay ang buhay, tulad ng pagsunod sa mga utos ng Panginoon, pagtitiwala sa kanyang banal na plano ng kaligayahan, at pag-iwas sa anumang bagay na salungat dito. communication with our Father Ang komunikasyon sa ating Ama sa Langit ay hindi bagay na walang halaga. Ito ay sagradong pribilehyo. is based upon Ito ay dapat na walang hanggan, mga lituntunin na hindi nagbabago. from our Father Tumatanggap tayo ng tulong mula sa ating Ama sa Langit bilang tugon sa ating pananampalataya, pagsunod at wastang paggamit ng kalayang pagpili. inspire you to understand that Naway bigyan kayo ng Panginoon ng inspirasyon na maunawaan at gamitin ang alituntuning humahantong sa personal na pag-ahayag at inspirasyon. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.